kailangan natin ng tulong ng ating mga kababayan, yung mas murang halaga ng bigas. Basta again, masusunod dapat yung aming pong kondisyon na nilatag. Tuloy na bukas ang nakatakdang launching ng 20 pesos rice project ng gobyerno o pagbebenta ng murang bigas sa 20 pesos kada kilo na pasisimulan sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa namang problema dahil sa May 2, araw ng Biyernes pa, magsisimula ang total ban sa lahat ng uri ng ayuda. Dagdag pa nito, kung ang pagbibenta naman ng 20 pesos per kilo na bigas ay sa kadiwa stores o outlets gagawin, hindi rin siya sakop ng total ban na magsisimula sa May 2 hanggang 12. Paliwanag ng Paul Chief, ito naman ay matagal ng programa ng pamahalaan. Wala namang problema kasi yung kadiwa stores ay kasama sa exemptions na nabigay namin before sa Department of Agriculture. Ngunit kung local government units o LGUs ang magbebenta ng bigas, bawal o sakop na ito ng 10-day total ban. Paliwanag ng COMELEC, subsidized ang pamamahagi ng LGU kaya lumalabas na ayuda ito. Ang tanong kasi dyan, yung bang 20 pesos na yan ay in the form of an ayuda. Dyan kasi yan, dahil kung yan ay form ng ayuda, therefore absolutely prohibited dyan sa 10 araw na nakalatag po sa resolution natin. Sa ngayon, naghihintay ang COMELEC kung sakaling hihingi ng clarification o exemption ang Department of Agriculture para sa 20 pesos rice project sa loob ng total ban period. Tiniyak ng COMELEC mabilis naman silang aaksyon dito. Ngunit payo ng COMELEC, huwag na munang magbebenta ng subsidized na bigas sa panahon na total ban ang pamamahagi ng ayuda. Dagdag pa ng komisyon, may ibang panahon pa naman anya o pagkatapos ng halalan para maiwasan ang masamang isipin na ginagamit ang bigas sa pamumulitika. Na after ito ma-roll out, baka pwede naman na after the election na natin isunod yung susunod na roll out para naman po hindi maakusahan na ang bigas o kanin ay napopolitika. Samantala, nanindigan ang Committee on Kontrabigay ng Komisyon na walang dapat ipamamahagi na anumang uri ng ayuda mula May 2 hanggang 12. Kabilang na rito ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at iba pa. Ang exempted lamang na pwedeng ipamigay ay yung issue ay yung tulong sa burial o sa pagpapalibing at sa medical, kung saan hospitalization at anumang tulong na mabibigay natin sa mga kababayan natin na may sakit. Ang paglabag dito ay ikukonsiderang abuse of state resources at kapag kandidato ang sangkot ay maaring madiskwalipika. Babawiin din ng COMELEC ang exemption gaya ng ibinigay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.